Hello, this is G. Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. Doon pala sa magusto mo pa-private reading sa akin, nasa description yung link na aking Facebook page. Nag-cleanse din po ako, nag-healing. So kung gusto niyo po magpa-schedule, i-PM nyo lang po kami sa GG Star TV. Available na rin po ang aming pampaswerte na bracelet. Meron din po kaming pangontra sa gayuma. At meron din po kaming all-in-one na bracelet. So kung gusto niyo po mag-order, naka-pin post na po sa baba yung link na aming Facebook page. Paki-check na lang po. Three of Pentacles, the Justice, King of Pentacles, Five of Pentacles, Ten of Swords. Sa nakikita ko dito, pinagpalit kayo sa isang third party or nalagay kayo sa isang third party situation. Hinihiling mo na magkaroon ng hustisya dito sa ginawa ng taong to dahil sa nakikita ko, lahat ibinuhos mo dito sa relationship, lahat ng meron ka, ibinigay mo sa taong to, naging committed ka, naging loyal ka, hanggang sa wala nang natira. Yung iba rin dito, probably kinose kayo ng dati nyo naging karelasyon, hindi na nagparamdam yung taong to. Kasi sa nakikita ko, nag-aantay pa rin kayo na mag-reach out yung dati nyo naging karelasyon. Kasi gusto nyo maibsan tong sakit na nararamdaman nyo ngayon dahil hindi nyo alam kung ano ba yung pagkukulang nyo dito sa relationship or ano bang hindi nyo pa naibigay sa taong to dahil sa nakikita ko, buong buhay mo umikot sa taong to. Kaso, hindi ka binalyo ng person mo Hinahayaan kanyang masaktan or kumbaga, ginagawa kanyang tanga. Ito yung nakikita ko na hindi man lang niya naramdaman na ikaw dito, lahat ng pangarap mo, hindi mo natupad dahil lang yung time mo binigay mo sa kanya. Ito yung nakikita ko na nasayang yung mga panahon, oras dahil minahal mo yung taong to Gusto mo lang naman na ibigay niya rin yung pagmamahal niya. Hindi ka nag-e-expect na ibigay niya yung mga material na bagay na pangangailangan mo dahil ang gusto mo lang naman maging totoo siya sa'yo, maging honest siya. Kaso, sa nakikita ko dito, iniwan ka ng taong to Kahit anong buti mo sa kanya, hindi pa rin naging enough. Kumbaga, kulang pa rin. So, naghanap pa rin yung taong to ng iba dahil hindi pa rin siya makontento sa'yo. Ito yung nakikita ko. Kaya ngayon, nag-iisip ka na sana makaramdam na siya ng karma, bumalik sa kanya yung nangyayari sa'yo. Page of Cups, na nakikita ko rin dito, nagiging emotional ka ngayon. Kumbaga, lahat ng mga magagandang memories nyo together, naaalala mo, every corner ng bahay nyo, naiisip mo yung taong to. Pero sa nakikita ko, deserve mo yung taong magmamahal sa'yo at huwag kang panghinaan ng loob. Kasi kung ano man tong nangyayari sa sitwasyon mo, ma-overcome mo rin to, malalampasan mo rin to. Ngayon lang na nagkaroon ka ng ganitong sitwasyon, sinasabi dito na malalampasan mo to, huwag mong hayaan na makulong ka dito sa sitwasyon dahil hindi naman laging masasaktan ka. Ito yung sinasabi dito na meron pa ring chance na meron kang makikilalang new person na magmamahal sa'yo ng totoo. Ito yung sinasabi dito. Nine of Cups, na nakikita ko rin dito. Ngayon, inoobserbahan mo yung sarili mo dahil iniisip mo bakit ka nagmahal ng ganito. Bakit lahat-lahat ibinigay mo dito sa taong to. Sa nakikita ko, na-question mo yung sarili mo Iniisip mo na
bakit ako nagpakatanga dito sa taong to? Bakit ako nahulog? Dahil masaya naman ako nung time na hindi ko pa nakikilala yung taong to Okay naman ako Pero yung iba kasi dito, kung na-question nyo rin yung sarili nyo, bakit palaging ganito yung nakikilala yung tao? Na ini-invest nyo naman yung lahat-lahat ng pagmamahal nyo pero lagi pa rin kayong bigo. So sinasabi dito na hindi mo dapat questionin yung sarili mo. Isipin mong mabuti na marami ka ng pinagdaanan. Kumbaga, meron talagang darating sa buhay mo na may makikilala ka, masasaktan ka, magiging masaya ka, pero sinasabi dito na hindi naman ito katapusan. Ibig sabihin na ito'y lesson na kailangan mong matutunan para maging strong ka pa, para sa susunod na magiging relationship mo, hindi ka na magpapadalos-dalos sa mga decision mo. So, ito yung nakikita ko dito na isipin mo lang na pag may umalis, merong mas better na ibibigay sa'yo. So, huwag mong hayaan na malungkot ka, maging masaya ka. I-feel mo na nagkaroon ka na ng freedom ngayon, at least magagawa mo na yung lahat ng gusto mo. Ito yung nakikita ko kasi nung magkarelasyon pa kayo ng person nyo, hindi nyo magawa to Kumbaga, yung buong buhay nyo sa kanya lang umiikot. Marami kayong pangarap. Pero, ikaw lang pala yung nangangarap dito sa relationship. Ito yung nakikita ko dahil yung person mo, hindi niya naman pala sineseryoso itong mga pangarap niyo sa isa't isa. Three of Swords. Sa nakikita ko rin dito, mahirap pa rin sa'yo na i-let go tong nararamdaman mo dahil sobrang sakit pa rin Gumigising ka pa rin sa umaga, tutulog ka pa rin sa gabi na maiisip mo itong ginawa ng taong to. Gusto mo nang matanggal tong mga swords dito sa dibdib mo, itong nagpapasakit. Kasi hirap ka na hindi ka na makatulog, nagkakaroon ka na ng anxiety, depression, pati yung katawan mo bumabagsak na dahil lang dito sa pagmamahal mo dito sa taong to or sa ginawa niya sa yung pagloloko. So, ngayon, sinasabi dito na darating din yung time na mawawala din to. Alam ko, masakit to at pinipilit mong labanan to kahit na gusto mo nang takbuhan dahil hindi mo na kaya Gusto mo nang bumitaw Ito yung nakikita ko. So, kailangan mo lang maging patient pa sa sarili mo at mas mahalin mo pa yung sarili mo ngayon dahil ito lang yung meron ka. Ito yung sinasabi dito. Alam ko, nahihirapan ka na ngayon Gusto mo na talagang hindi maisip to. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi, itong sakit na idinulot sa'yo ng person mo, mawawala to. Isipin mo lang mabuti na merong taong darating sa'yo na tutulungan ka na para matanggal itong sakit na nararamdaman mo, itong nararanasan mo ngayon. Hindi man new person, maaring family mo or taong nag-guide sa'yo. So, wag mong hayaan na lagi kang malugmok or lagi ka lang nakatambay dito sa pain. Dahil alam ko na masakit para sa'yo na kalimutan yung taong to. Pero nagawa ka niyang talikuran Iniwan ka sa ere ng taong to. Hindi man lang siya gumawa ng chance na sabihin sa'yo yung katotohanan. So, ito yung lagi mong iisipin na dapat unahin mo yung sarili mo. Ten of Cups, na nakikita ko rin dito. Possible din na may mga anak kayo. Iniisip mo na baka ma-realize din ng taong to one day na magsisi siya dahil nga para na lang sa mga anak nyo. Pero yung iba dito kasi, sinasabi dito na huwag kang mag-alala kasi kung umalis man yung taong to, merong ibibigay sa yung universe na mas mamahalin ka pa, na makakasama mo, nabubuo kayo ng pangarap. Yung iba dito,
meron ako nakikita na possible na bumalik yung dati yung naging karelasyon. At kung meron kayong kadiling na water sign, possible na bumalik to sa inyo dahil nga may mga anak kayo. Pero yung iba kasi dito, talagang iniwan kayo sa ere. Pinili yung third party. Ito yung sinasabi dito. Kaya, kailangan yung magdesisyon na i-let go tong sitwasyon dahil nga merong ibibigay sa inyo yung universe na talagang karapat dapat sa inyo at hindi kayo iiwan or sasaktan. Queen of Cups, na nakikita ko dito, natatakot ka ng magmahal ngayon. Iniisip mo na hindi ka muna papasok sa isang new relationship dahil baka masaktan ka lang. Ito yung nakikita ko na gusto mo munang bigyan ng time yung sarili mo na mag-heal, na tuparin muna yung mga pangarap mo sa buhay dahil sa nakikita ko masyado kang naapektuhan pa, lalo na masyado pang fresh itong nangyari sa sitwasyon mo. Ito yung nakikita ko na possible din na baka nagpaparamdam na rin yung dati mo naging karelasyon, kumukontak na, pero ang naaalala mo yung mga ginawa niya sa'yo. So ngayon, nawalan ka ng tiwala sa kanya. Ito yung sinasabi dito. Kaya, hindi mo maibigay sa kanya yung buong tiwala at yung pagmamahal mo dahil hindi mo pa kayang makita yung sarili mo na masaktan lang or malugmok dahil sa mga kasalanan niya or mga kasinungalingan na ginawa ng taong to. So kung meron mang nakilala ka sa nakikita ko dito, inaobserbahan mo rin muna tong new person dahil iniisip mo na baka mangyari lang ulit yung nangyari dun sa past relationship mo. Kaya nagdadalawang isip ka rin na pumasok sa isang new relationship. Ito yung nakikita ko dito na mas gusto mo munang mapag-isa. Gusto mo munang i-focus yung time mo dito sa family mo or sa mga pangarap mo sa buhay na hindi mo natupad dahil nga sobra mong ininvest yung pagmamahal mo dito sa taong hindi ka naman binigyan ng pagmamahal or kumbaga hindi ka binalue. Eight of Swords, so nakikita ko dito. Alam ko wala kang mapagsabihan ng sama ng loob mo. Hindi nila naiintindihan kung ano yung nararamdaman mo. Gusto mo man sabihin itong nangyayari sa sitwasyon mo, pero hindi mo alam kung sino yung pagkakatiwalaan mo. Pero sinasabi dito na huwag kang mag-alala. Itong challenges na ibinigay sa iyo ng universe, nare-remind ka lang niya na sinasabi dito na kaya ko tinanggal yung taong to, kaya niya inalis sa buhay mo or nagloko yung taong to dahil merong mas better na ibibigay pa yung universe sa'yo. Hindi man new person, maaring isang tunay na kaibigan or taong magbibigay sa'yo ng advice, i-guide ka. So sinasabi dito na huwag kang panghinaan ng loob, malalampasan mo rin to. At kung ano man tong nararamdaman mo ngayon, ipagdasal mo lang. Kasi lagi naman nakikinig sa atin yung taas. Huwag nating hayaan na lagi tayong malulungkot dahil itong binigay sa ating pagsubok, pinagtitibay lang tayo ng universe dahil alam niya na makakaya natin to. Hindi naman to ibibigay sa atin kung hindi natin kaya. Kaya ngayon, kung wala ka mga ibang mapagsabihan, iyak mo lang. Namnamin mo lang to sakit. Dahil at the end of the day, marirelease din tong pain. Makakalaya ka rin kung ano man tong sitwasyon mo, kung toxic yung relationship na pinasukan mo at hindi mo alam kung ano yung magandang desisyon na gagawin mo sa buhay. Sinasabi dito, magkakaroon ka rin ng clarity. Kaya isipin mo palagi na deserve mo yung pagmamahal at hindi ka dapat na mag-iisip na hindi ka kamahal-mahal dahil sinasabi dito, worth it ka.
hindi mo lang makita sa ngayon dahil nga nasasaktan ka pa. So ngayon nakikita ko probably meron kang na earth sign, meron ding fire, meron ding air, water. So ito lang yung message na nakikita ko dito. At kung naka-resonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit at see you soon.